Maligayang araw po ng kalayaan sa ating lahat. At dahil marami sa inyo ang gustong ibalik ang usapan sa flood control, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Simulan natin ito noong December 2018. Dito natin unang narinig sa media ang terminong flood control or flood mitigation projects. Dahil ito noon sa isang kongresista, ang House Majority Leader na si Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Noong December 2018, he went out in the media and publicly exposed a 332 billion pesos flood control scam. According to him, the Department of Budget and Management allegedly inserted and inflated flood mitigation projects, including projects that were allegedly non-existent, hidden from public scrutiny, and even unknown to the district congressman. Sinabi noon ni Andaya na meron pa raw nakatanim na 213 billion pesos worth of projects sa 2017 and 2018 budget. At may karagdagang pangang 119 billion para naman sa 2019 budget. Noong panahong iyon, nung kanyang expose, ang Speaker of the House na ay si former President Gloria Macapagal Arroyo. Kung naaalala nyo ang eksena sa kamera kung saan pinatayan siya ng mic nung kinuha niya ang speakership mula kay House Speaker Pantaleon Alvarez na Speaker of the House naman mula 2016 to 2018. Kung inyo pa rin maaalala na noong panahon ni Speaker Pantaleon Alvarez ay nauso rin ang tinatawag nila na parking or park funds, kung saan tinatabi muna nila o tinatago ang mga budget sa mga distrito ng kanilang mga kaalyado upang magamit nila ito later on according to their interests. Naging tugma itong modus na ito sa sinasabi ni House Majority Leader Rolando Andaya na may nakabaon pa nga o nakatagong pera mula sa mga nakaraang budget. Ang iba pa nga ditong mga park funds ay hindi alam mismo ng district congressman. At meron pa nga noong isang kongresista na sinabing may nakalagak sa kanyang 500 million pesos sa kanyang distrito pero hindi niya ito pwedeng galawin dahil hindi naman ito talaga para sa kanyang distrito kundi nakapark lang sa kanya. At magagalaw lamang ang budget na ito sa panahon na kailangan na ng mga amo. Noong December 2018 ay unang pumutok ang flood control scandal dahil sa tapang ni House Majority Leader Rolando Andaya. Inakusahan niya at that time si Department of Budget and Management Secretary Benjamin Jokno bilang kasabwat sa pagpapalobo ng budget para sa flood control. Sinabi niya pa nga noon na kahit ang ombudsman ay may nakikitang red flags ng possible corruption. But despite these claims, Ombudsman Samuel Martires never initiated a formal corruption case or fact-finding committee against DBM Secretary Benjamin Jokno. Ligtas ang kakampi at tunay ngang naging malaya. Ito ay sa kabila na ng pagsabi at pag-amin ni former President Rodrigo Duterte na may malaking korupsyon nga na nangyayari sa loob ng DPWH at mahirap itong pigilan. Inamin niyang the problem exists pero ni isang kaso sa ilalim ng kanyang administrasyon ay walang na-file. Iilang mambabatas rin noong panahon na yon ang nanawagan sa pag-resign o pagbaba sa pwesto ni Jokno kasunod ng eskandalong ito. Pero he refused to step down at kalaunan pa nga ay inappoint pa ni Duterte to one of the country's Bangko Sentral ng Pilipinas in 2019. Sa ilalim pa lang ng administrasyon ni Duterte ay nangyayari na ang malawakang korupsyon sa flood control scheme sa ilalim ng DPWH. It became one of the biggest and most lucrative corner of public infrastructure spending, including the 51 billion pesos budget of Congressman Paulo Pulong Duterte of Davao. Sa mga panahong ito ay naging powerful na rin ang role ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na siyang may hawak ng Planning and Programming Division ng ahensya. Dito na rin sa panahong ito naging Assistant Secretary ang posisyon ni former DPWH Yusek Bernardo na recently nakilala natin sa mga investigasyon na ginawa ng Blue Ribbon Committee. It was also in 2016, the beginning of the Duterte administration, that the Diskaya Group
made it big in flood control contracting. Their many companies later became the most prominent names in flood control projects. Curly and Sara Diskaya even made mention and flaunted their success and wealth in some of their TV feature with some of our most prominent journalists in the country as part of their campaign efforts for the 2025 elections. Lahat tayo napanood yun. At ang nakakalungkot pa dito, on June 30, 2022, just days after the end of the Duterte administration, Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr., the man who bravely exposed this massive corruption scheme, the man who bravely and single-handedly exposed this corruption scheme, was found dead at his residence in Naga City. A gunshot wound was found in his right temple, killing him immediately. While an initial police report and investigation indicated that he may have died of suicide, his family did not explicitly disclose or confirm the exact circumstances of his untimely death, instead requesting privacy to mourn their loss. Sino ba talaga ang malaya? Yan ang katanungang humahabol sa atin ngayong araw na ito. Bakit tila pinagdadamot sa atin ang katotohanan? At tanging ang mga pinaka-convenient at ang pinakamadaling banggitin na personalidad na lamang ang ating tinuturo at inaakusahan. Noong panahon ni Duterte, dapat nating tanungin, sino ba ang may kontrol ng budget? Sino ang mga head of agencies who program and released the funds? Sino ang nag-appoint at nag-retain sa mga opisyal who handled planning, programming, and regional operations? Sino ang mga nag-favor ng contractors who grew from being ordinary bidders to becoming flood control giants? Bakit ang kanilang mga kaalyado ngayon na patuloy na nanggugulo sa gobyerno ay tila iwas na iwas at hindi mabanggit kung saan ba talaga nagsimula itong flood control scandal? Bakit ang ilang mga senador, lalo na sa Cayetano Block, ay patuloy na hindi pinipirmahan ang Blue Ribbon Committee report na inilabas ng komite sa ilalim ng pamumuno ni Senator Ping Lacson? Bakit patuloy na nagiging malaya ngayon ang mga taong tunay na may sala? At bakit patuloy tayong tahimik sa mga kagagawan, sa mga korupsyon at mga pang-aabuso ng nakaraang administrasyon? Bakit patuloy na nakakulong sa kasinungalingan ang ordinaryong mamamayan? At bakit ligtas pa rin po ang mga nasa kapangyarihan habang lumulubog sa baha ang bayan? Ito ba ang sinasabi nilang pagiging malaya? Dahil kung ito man ang kahulugan ng pagiging malaya, tiyak na tiyak ako na sa laban na ito, tayo pa rin ang talo. At baka sa 2028, kung ito ay magpapatuloy, ay tuluyan na tayong lahat makalaboso.